mga kachokaran! Welcome back dito sa ating Usapang Chikahan, kung saan pag-uusapan natin ang mga maiinit na chika sa social media. Ito lang ang Chika Chokaran! Halina't subaybayan, mga balitang dapat yung malaman, makwentong may kabuluhan, makisalo, Alright, makilala. ang pag-uusapan natin ngayon, itong talagang video na to ay ngayon ko lang siya mapapanood. Though meron akong idea, nakikita ko trending siya, and may kinalaman to sa sex bomb, since sila yung talagang nasa tuktok ngayon sa social media, talagang lalabas sila sa reels. Pero honestly, wala akong alam dito sa video na to, sa interview, sa issue na to. Alam ko lang, it has something to do with IC, kung bakit wala na siya sa sex bomb, at kung bakit hindi siya makasama sa mga reunion concerts ng sex bomb. So, huwag nating patagalin pa. Let's go. Sabay-sabay nating pakinggan. Sinasabi nila, kaya pala wala sa concert si IC dahil dyan sa lalaking yan eh. Teka lang ha, matagal nang wala si IC sa sex bomb, 2009 pa lang. Bago pa ikaw Hindi dumating. pa nga ako yung asawa eh. Sino ang nagpa-resign sa sa sex bomb? Ang Panginoon, nung naging Christian si IC. Pinaresign ng Lord. Sabi ni Lord kay IC, come follow me, I will make. Okay. Teka. Nakikita ko yung mga post na to, about dito sa pinaresign ni Lord. Pero hindi ko magets yung context before sa nakita ko. And hindi ko in-expect na magiging kinda religious itong topic natin for today. PQ Fishers of Men. Nag-obey si IC doon. Kausap niya si Joy Casio. Sabi niya, Ate Joy, magre-resign na po ako sa sex bomb. Sabi ni Joy, bakit? May problema ba? Relationship? Hindi po. Pera? Hindi po. Eh ano? Sabi ni IC, yung pangalan po namin, yung damit po namin, at yung sayaw namin. Sinasabi nila, kaya pala wala sa concert si IC dahil dyan sa lalaking yun eh. Okay. Pangalan, yung damit. Well, ang hirap nito, Ang hirap. Kasi, may kanya-kanya tayong paniniwala, lalo na sa Pilipinas, di ba? Religious country talaga. Pero, ang ironic lang kasi, na ang sex bomb ay sikat sa mga bata. Noong panahon namin, 'di ba? Kabataan ko 'yun, isa ako sa mga sumasayaw ng spaghetti pababa sa stage. Pero ang ironic na yung reason na 'yun, hindi ko alam paano siya. Well, hindi ko sasabihin na hindi valid yung naging dahilan kasi somehow siguro may kinalaman sa name ng grupo, sex bomb, and the way they dress up, talagang maikli yung shorts, sexy. But sa sariling opinion ko lang, hindi, siguro dahil bata pa ako noong mga panahon na yon. Pero hindi naman sila masama. Kasi kid-friendly nga sila, 'di ba? Parang minahal sila ng pati mga bata, lahat. Hindi ko alam kung nung panahon na 'yon ay nakikita ba ang sex bomb na pa-sexy group or something. Siguro I would say depende sa titingin na tao. Pero ang hirap kasing sabihin na Teka. Ang hirap ng religion kasi lahat ng paniniwala natin valid. If yun yung reason ni IC na hindi niya kaya na magdamit ng ganon sa harap ng maraming tao, well, wala tayong magagawa if that's the real reason kung bakit siya nag-resign. Pero feeling ko hindi naman kasi ganong kalaswa ang sex bomb before talaga.
Lagi nga silang sinasayaw ng mga bata. So, I don't know. Pero kung ngayon talaga yung dahilan, then it's just, hindi ko talaga in-expect na ganito ka-religious. Akala ko, sinabi lang niya yung line na yun. That's it. May karoon palang kinalaman sa paniniwala nila. So, ang masasabi ko lang talaga is, if that is their belief, then I think we just have to respect that. But, hindi naman kasalanan ang pagiging sex bomb. It is subjective. It is subjective. Very, very subjective. Iba-iba ng pananaw ang bawat tao. Pero kung sa akin, sa paniniwala ko, at sa nakagisna, nakalakhan ko, hindi ko masasabing kasalanan ang pagiging sex bomb ng mga panahon na yon. Hindi ko nakita yung image nila na ganon. Nagbi-bring sila ng positivity, ng enjoyment sa amin ng mga panahon na yon. And, ayun, medyo siguro magkaiba lang talaga. Nagkakaroon lang talaga ng conflict dito sa belief. But then, again, iba-iba tayo ng paniniwala eh. Meron ba mas mahaba ng video na to? See ha. Napin ko lang ha. Kaya pala wala sa concert si IC dahil dyan sa lalaking yun eh. Teka lang ha. Matagal nang wala si IC sa sex bomb, 2009 pala. Bago pa ikaw Hindi dumating. pa nga ako yung asawa eh. Sino ang nagpa-resign? Sa ano? Sa So, bago pa nga lang sila mag-asawa, nag-resign na si IC. So, maybe that is really the reason. Pero, yung pagbabalik ngayon, siguro naman may say na siya doon. But again, babalik at babalik to sa paniniwala nila. So, I prefer to respect their belief. Kung yun talaga yung tingin nila at sobrang strict sila sa church, I am a Christian as well, but I don't think ganun ka-strict. Yung pagiging ang hirap magsalita, ano? But, yeah, magkakaiba kasi talaga. Merong mga tao na sobrang gusto nila yung lahat ng ginagawa nila sa buhay, lahat talaga nakalinya. I mean, walang exemptions. Kasi meron namang, minsan, nagdadamit ka ng ganito, pero hindi mo naman kasi mean na magkasala. I mean, wala ka namang gagawing masama. It's just part of your job. It's just part of what you do. It's part of your responsibility. You know. But, ang mahalaga is yung faith. I don't know. But again, I respect kung ano man yung belief na meron sila. At kung paano nila yun isinasabuhay. Let me see kung meron tayong video dito na mas mahaba. Kasi feeling ko hindi yun yung buong interview. That's only 51 seconds. Mali ata ako ng nakitang video na interview. Saan ko ba makikita yung... Sorry mga kachokaran, ano, hindi ko makita yung full video. Puro clip yung nakikita ko. So, play ko na lang yung clip na mga nakikita ko and doon na lang tayo mag-comments. Alright? si IZ, ito kasi nag-trending yung umakyat siya sa stage. Aakyat lang sa stage. Yun yung nababasa sa comment. Oo, aakyat lang sa stage, kailangan pa ipag-pray. Tapos sinasabi nila, controlling ako. Pala desisyon ako ang boss. Hindi, may gobyerno kasi sa family. The husband must take the lead. And ang leader ng husband, ang Panginoong Jesus. Well, doon tayo sa ano, no? Sa aakyat sa stage and magpe-pray. Well, marami namang gumagawa niyan. Actually, yung... Ano bang klaseng aakyat? Yung aakyat lang, lalakad lang. Ano bang klaseng aakyat? Aakyat lang, lalakad lang. Ganun. I believe magpe-perform ito. Magpe-perform
ano ko na lang sa context, ano, magpe-perform, pagpe-pray. Well, marami naman gumagawa niyan. Mga panahon ng kabataan namin, talagang bago kami umakyat sa stage, bago kami mag-perform, magpe-pray muna kami. Yeah, we do that. At meron din siya at sabi rin niya, balikan nga natin ulit. Teka, baka mamali ako. Ako, pala desisyon ako ang boss. Hindi, may gobyerno kasi sa family. The husband must take the lead. And ang leader ng husband, ang Panginoong Jesus. And Ayan, sabi niya, husband should take a lead, and ang leader ng ng husband ay ang Panginoong Jesus. And that's true, di ba? Sinabi naman din talaga sa Bible na ikaw babae, pasakop ka sa iyong asawa, talagang ganyan. Ang babae talaga ang susunod sa lalaki. But then, hindi naman kasi lahat ng galaw ng babae ay dapat nakadikta ang lalaki. You know? Ano yan eh, tama yun, in a sense, pero again, hindi 100, syempre, tama yun. Nasa Biblia yun, wala akong against doon. But I should say na sa isang relasyon, hindi naman lahat ng galaw ng babae ay didikta ng isang lalaki. Sometimes, ang kailangan ng babae ay permission from you. So, I think they are talking about yung pagbabalik na ni IC dito sa reunion. If I'm not mistaken, comment down below. Correct nyo ako kung mali. But I think they're talking about kasi clip lang to nakuha ko, guys. I'm really sorry. Hindi ko makita yung full video. And first time ko tong mapanood. So, I am just trying to use the context. Okay? Huwag nyo ako i-bash. So, I believe ang pinag-uusapan nila dito is yung desisyon na pagbalik ni IC para sa reunion ng sex bomb, or either yung desisyon ng pag-resign ni IC. Well, consider natin both, okay? Okay, now I'm getting it. Oh, okay. Feeling ko, sinasabi ng mga tao, dinidiktahan niya, kinokontrol niya si IC, pinag-resign niya sa sex bomb, ayaw niyang pasalihin ulit. Is that the context behind it, guys? But I think I got it right. So, hindi naman talaga 100% ng kilos ng babae ay kailangang kontrolin ng lalaki. Hindi niya kailangang totally sakupin yung buong buhay ng babae, ng wife sa isang relationship. Well, just saying. But, dalawa lang yan eh. Kung talagang strong yung paniniwala niya na kailangan niyang kontrolin yung babae in a relationship, kung siya yung maybe siya yung nagpa-resign, or siya yung ayaw ng pumayag bumalik ni IC sa sex bomb, or it's IC's own decision na sundin kung ano yung gusto ng kanya husband, or ayaw na rin talaga ni IC. Getting my point? Ang gulo ko. Hindi ko kasi talaga in-expect na itong video na to, interview na to, ay sa religious. Siguro, eto na, i-conclude ko na lang tong video, ano. It is very subjective kasi. Para sa akin, we have to respect kung ano yung naging desisyon nila mag-asawa. Kasi kahit kinontrol man niya, inutusan man niya, si IC may sarili ang isip at may sarili ang desisyon. At the end of the day, pinili ni IC na makinig sa kanya. Or, ayaw na talaga niya. So, kung alin dun yun. So, again, it has something to do with their belief. And I respect that. Magkaiba sa belief na meron ako, maaaring iba sa belief na meron ka. But then, again, hindi natin alam kung ano yung... Then again, if this video
ang nag-iisang meron tayo, I would say let's just respect. Pero kung magbibigay ako ng sarili kong opinion, hindi ko nakikita na pagkakasala ang pagiging miyembro ng sex bomb because of their name, because of how they dress up. Kasi hindi naman yun yung pinapakita nila sa gawa nila. They are, actually sa concert, halos puro bata noon yun eh. Pinalaki ng sex bomb nga nila kung tawagin, di ba? Hindi naman sila makikita as malaswa. Sila yung pinupuntahan dahil na ibabalik nila yung kaligayahan ng kabataan. Kasi aminin man natin, hindi naman ganong na yung kabataan ngayon. More on technology na. Iba talaga yung mga kabataan ng panahon na yun. And yun yung ano talaga, dahilan kung bakit babalik or a-attend tayo sa concert nila. It's not because of being malaswa or being sexy. It's because na i-bring back nila yung memories na meron tayo. So, again, para sa akin, hindi kasalanan ang pagiging sex bomb. Hindi siya against sa paniniwala ko bilang isang Christian. But, kung yun at ganun kahigpit ang paniniwala nila as a Christian as well, then we just have to respect it. Okay, guys? Again, this is very subjective and hindi ko talaga siya in-expect. Nawala na yung flash ko, guys. Nalobat na ata yung cellphone ko. Hindi. Pero, kung merong mga opinion kayo, kung meron akong pagkakamali sa context or something, feel free to comment below. And nagsisimula pa lang tayo. Again, this is my first impression dito sa video. Hindi ko pa nakita yung full video. Clip by clip lang po ang aking napanood. I would be happy to hear your opinions. So, again, thank you so much and have a great day. Halina't subaybayan